Nakabalik na sa Konoha ang Team Guy at Team Kakashi kaya dadalhin na nila si Kakashi sa ospital at mare-report kay Tsunade. Nagkaroon na ng malay si Kakashi at dumating si Tsunade sa ospital. Gustong umupo ni Kakashi ngunit hindi niya ito magawa. Sinuri ni Tsunade si Kakashi ngunit kailangan nito na magpahinga ng 1 linggo at aabot ito ng ilang araw bago si Kakashi na makabalik sa kanyang trabaho. Pinagpahinga na rin ni Tsunade ang Team Guy at umalis at sumama rin si Sakura. Ini-report ni Sakura kay Tsunade ang sinabi sa kanya ni Sasori na sa 10 araw ay pumunta sila sa Tenchi Bridge na nakalocate sa village hidden in the grass sa tanghali dahil mayroong spy si Sasori na nagtatrabaho bilang subordinate ni Orochimaru at makikipagkita siya roon. Tinanong ni Tsunade kung pinagkakatiwalaan ba ni Sakura ang impormasyon na iyon kaya sumagot ng oo si Sakura. Tinanong ni Tsunade kung anong gagawin ni Sakura kung ito ay isang trap dahil sigurado ito na may posibilidad na si Orochimaru ay isa lamang pain at naghihintay ang Akatsuki sa bridge kaya sumagot si Sakura na kung ito ay trap ay lalaban siya. Hindi sumasang-ayon si Tsunade dahil si Kakashi ay magpapahinga ng higit pa sa 1 linggo ngunit 6 na araw na lamang ang natitira at simula noong umalis si Sasuke ay ang Team Kakashi ay kulang at ang magagawa na lamang nila ay kumuha ng bagong miyembro at bumuo ng team. Sinuggest ni Shizune na magpadala na lamang si Tsunade ng ibang team para mag-imbestiga at kung isasama niya si Sakura ay hindi niya pinapasama si Naruto. Naniniwala si Shizune na kung ang team nila Shizune ang pupunta ay parehas lamang ang magiging resulta ngunit hindi sumang-ayon si Tsunade dahil sina Naruto at Sakura ay determinado na maibalik si Sasuke at ito ang dahilan na magtatagumpay sina Sakura. Alam ni Tsunade na naruroon si Naruto at sinuggest ni Naruto na maghahanap sila ng kanilang bagong miyembro agad-agad. Umalis na si Naruto upang maghanap ng bagong miyembro. Habang nag-iisip si Naruto kung anong gusto niyang qualities sa kanyang magiging bagong member ay bigla siyang tinawag ni Shino at dumating rin si Kiba pati si Akamaru. Biglang nagulat si Hinata nang makita niya si Naruto kaya nagtago ito dahil nahihiya. Biglang sumulpot sa harap ni Hinata si Naruto kaya nahimatay si Hinata. Nakikiusap si Naruto kina Kiba na kailangan nila ng bagong miyembro ngunit hindi pumayag si Kiba dahil mayroon silang misyon at naghihintay sila kay Kurenai. Sunod na tinanong ni Naruto ay sina Shikamaru ngunit hindi pumayag si Shikamaru dahil inatasan siya sa Chunin exam at hindi pa ito tapos. Dumating si Choji at gusto niyang tulungan si Naruto kaya tinanong ni Shikamaru kung sigurado ba ito dahil mayroon pa silang misyon ni Asuma at Ino ngunit hindi matatanggihan ni Choji ang hiling ni Naruto. Biglang naramdaman ni Shikamaru ang atake ni Sai kaya sinuntok ito ni Choji. May umatake sa likod ngunit dinurog ito ni Choji. Nakita ni Shikamaru si Sai at gumamit ng Shadow Jutsu. Nagpinta pa ng maraming tigre si Sai at pinaatake ni Shikamaru si Naruto. Pinapabago ni Shizune ang desisyon ni Tsunade dahil para sa kanya delikado na isama si Naruto sa misyon papunta sa bridge at hindi makakasama si Kakashi sa kanila at iba ang sitwasyon ngayon kaysa nung pumunta sina Naruto sa Suna. Sumang-ayon si Sakura sa pinupunto ni Shizune dahil nung pumunta sila sa hideout ng Akatsuki ay halata naman na target ng kalaban si Naruto ngunit naiwasan nila ito dahil kasama nila si Kakashi. Hahanap si Tsunade na papalit kay Kakashi at Sasuke at ipapaalam ni Sakura kay Naruto ito. Gumamit ng Super Beast Scroll si Sai at gagamit sana ng clone si Naruto ngunit inutos ni Shikamaru na patuloy ni Naruto na sugodin si Sai dahil gumamit si Shikamaru ng Shadow Sowing upang atakihin ang mga tigre. Tumalon si Naruto at naglabas ng kanay. Hinugot rin ni Sai ang kanyang sandata at sa mga oras na ito ay hindi pa ni Naruto alam kung sino si Sai. Gusto ng advisor ng Konoha na makausap si Tsunade kaya tinanong ni Tsunade kung ano ito. Inihayag ng mga advisor na humingi ng payo si Shizune sa kanila kamakailan lang kaya naini si Tsunade. Gusto ng mga ito na pag-usapan ang tungkol kay Naruto at inutos ng mga ito kay Tsunade na huwag nang bibigyan si Naruto ng mga misyon na may posibilidad na makasalubong nito ang Akatsuki. Utos pa ng mga ito na siguraduhin ni Tsunade na ang makakatrabaho ni Naruto ay isang 4-man squad na mga skilled shinobi at paramihin ang nagbabantay at mga nagpo-protekta kay Naruto. Dagdag pa nila na bawasan ni Tsunade ang mga misyon ni Naruto at limitahan ang mga aktibidad. Hindi sumang-ayon si Tsunade dahil maraming binigay na paghihigpit ang mga ito pero sang-ayon siya na kailangan ni Naruto na makipagtrabaho sa isang 4-man squad.
Kahit na itinago ng mga ito si Naruto ay kukunin at kukunin pa rin ng Akatsuki si Naruto katulad na lamang kay Gaara na kahit nasa ligtas na lugar si Gaara ay umatake pa rin ang Akatsuki sa kanya kaya sa tingin ni Tsunade na mataas ang posibilidad na ganun din ang gagawin ng Akatsuki kay Naruto. Kaya kung mangyari man ito ay sa huli ang Konoha ay nasa panganib din. Dagdag pa ni Tsunade na kung mananatili si Naruto na gumalaw ay hindi agad malalaman ng Akatsuki kung anong ginagawa nito at naniniwala si Tsunade sa talent ni Naruto at magiging malaking asset na shinobi para sa Konoha. Hindi sumasang-ayon ang advisor dahil hindi nila sigurado na kung nakuha ng Akatsuki si Naruto ay hindi rin magdudulot ng kalamidad sa Konoha ngunit naniniwala si Tsunade na hindi matatalo si Naruto. Tinanong ng advisor kung mali ang paniniwala ni Tsunade ay ano ang gagawin nito kaya sumagot si Tsunade na bilang Hokage ay paprotektahan niya ang buong village kapalit ang kanyang buhay. Wala nang nagawa ang mga advisor pero gusto nila na sila ang pipili kung sino ang makakasama ni Naruto. Pinapasok ng advisor si Danzo kaya napagtanto ni Tsunade na ang bagong miyembro na makakasama ni Naruto ay galing sa foundation ni Danzo. Tinawag ni Sai na mahina si Naruto kaya lalong nagalit ito at napa-atras silang dalawa. Napansin ni Sai ang Shadow Jutsu ni Shikamaru kaya umiwas ito at nagpaalam na kay Naruto at umalis. Tinanong ni Tsunade kung dalawang miyembro ba ang idadagdag ni Danzo sa squad ngunit sumagot ng hindi si Danzo dahil isa lamang ang idadagdag niya. Inihayag ni Shizune na dahil wala na silang oras kaya dapat ay si Tsunade na ang mag-aasay ng isang papalit ngunit hindi alam ni Tsunade kung sino ang ipapalit niyang team leader. Sinuggest ni Danzo na pumili si Tsunade sa Anbo Black Ops na hawak ni Tsunade para mag-lead ng team ni Naruto kaya sumang-ayon din ang mga advisor. Umalis na si Tsunade at naiinis ito dahil hindi niya gusto si Danzo at sa tingin niya na may balak si Danzo. Dumating na ang inatas ni Tsunade sa Anbo Black Ops bilang kapalit ni Kakashi at tinawag ni Tsunade na siya ay si Yamato. Ipinaliwanag rin niya na ang makukuha ni Yamato mula ngayon na misyon ay hindi pang Anbo Black Ops kundi isang normal na misyon at ininform rin niya kay Yamato ang tungkol sa madadagdag na bagong miyembro sa foundation kaya inutos niya kay Yamato na obserbahan ang mga kilos nito dahil nirekomenda ni Danzo ang bagong miyembro. Dagdag pa ni Tsunade na si Danzo ay isang taga-faction na kung saan ito ay ang hindi sumasang-ayon sa pangatlong Hokage at binuo niya ang foundation na hiwalay sa tunay na Anbo Black Ops at kinuha ang posisyon bilang chief. Inutos ni Tsunade na i-meet na ni Yamato ang Team Kakashi kaya umalis na si Yamato. Dumating ng maaga sina Naruto kung saan nila meet up sina Yamato at biglang nagpakita si Sai pati na si Yamato ngunit si Naruto ay naiinis kay Sai dahil sa pag-atake nito sa kanya kanina. Naglabas ng kanay si Naruto at naghanda na rin si Sai na umatake ngunit pinigilan ni Yamato ang dalawa dahil simula ngayon ay kakampi nila siya pati na si Sai kaya kailangan nilang magkasundo. Humingi ng tawad si Sai dahil sa pag-atake niya dito dahil gusto niya lamang malaman kung gaano kalakas si Naruto. Dahil sa ugali ni Sai ay hindi nagugustuhan ni Naruto at Sakura ang pagsasalita nito. Dumating si Jiraiya sa ospital upang makita si Kakashi dahil may pag-uusapan sila kasama si Tsunade at Yamato. Nagpakilala na ang lahat sa isa't isa kahit na may halong inis ang dalawa kay Sai at ipinaliwanag na ni Yamato ang kanilang misyon at ito ay pupunta silang apat sa Tenchi Bridge upang hulihin ang spy ng Akatsuki na pumasok sa organisasyon ni Orochimaru at dadalhin sa Konoha. Ito rin ay isang oportunidad upang makakuha sila ng impormasyon tungkol kay Orochimaru at Sasuke at gagawa sila ng plano upang mapatay si Orochimaru at ibalik si Sasuke sa village at magkikita sila sa gate sa loob ng isang oras. Dumating sa bahay ni Sai ang kasama niya at may ibinigay na envelope at pinaalalahanan na ang failure ay hindi option dahil ang misyon ni Sai ay makakatulong sa hinaharap ng village. Naghihintay sina Tsunade kay Yamato kaya dumating na ito at pumunta kay Kakashi. Dumating na sina Tsunade kina Kakashi at ang layunin ni Tsunade kung bakit niya dinala si Yamato roon dahil may bagay na gusto silang ipaalam kay Yamato bilang captain ng Team Kakashi at ibabahagi rin nila ang rason kung bakit pinili si Yamato bilang kapalit ni Kakashi. Ibinahagi nila kay Yamato ang Nine-Tailed Fox na nasa loob ni Naruto at minsan ang Nine-Tails Chakra ay lumalabas na galing sa loob ng katawan ni Naruto at ito ay nag-full form bilang Fox Spirit at tinatawag nila itong Nine-Tails Cloak. Tinanong ni Yamato kung nangyari ba ang ganitong insidente kaya sumagot si Kakashi ng oo at nangyari ito sa kanilang nakaraang misyon.
Dagdag pa ni Kakashi kapag ang emosyon ni Naruto ay tumindi ang Nine-Tailed Chakra ay nagsisimulang lumabas at nilalamon nito ang katawan ni Naruto at nagiging Nine-Tails Cloak. Bago ma-form ang second tail nito ay nakaya nitong sugpuin ang chakra gamit ang tag na binigay ni Jiraiya sa kanya pero hindi nila alam ang mangyayari kung hinayaan lamang nila ito. Base sa hugis ng chakra ay ang numero ng buntot nito ang nagpapatuloy na lumaki at ito ay magiging 9 na buntot. Tinanong ni Kakashi kung ilan ang nakita na buntot ni Jiraiya at ininform ni Jiraiya na 2 beses siyang malapit na mamatay. Ang una ay nasira ang kanyang 6 na ribs pati na ang parehas na kamay at ilang mga internal organs dahil sa ginawa ni Tsunade nang sinubukan niya na manilip sa paliguan ng mga babae at ang pangalawa ay habang nagsasanay si Naruto nung nakita niya ang 4 na buntot ng Nine-Tailed Chakra. Nakahanda na si Sakura at pumunta kay Tsunade dahil gusto niya itong kausapin at gusto rin kausapin ni Tsunade ito tungkol kay Sai. Inatasan ni Tsunade si Sakura na bantayan niya si Naruto dahil hindi gusto ni Naruto si Sai ngunit hindi masisigurado ito ni Sakura dahil hindi niya rin gusto si Sai. Biglang dumating si Danzo at tinanong nito kay Tsunade na kung inatasan ba nito ang skilled na Anbo Black Ops bilang captain ni Sai kaya sumagot si Tsunade ng oo. Hinihiling ni Danzo na si Yamato ay walang bahid ng mga aral ng Third Hokage na ayaw sa mga gulo tulad ng lolo ni Tsunade kaya naina si Tsunade at iyon lamang ang pinunta ni Danzo roon at umalis. Tinanong ni Sakura kung sino iyon at sumagot si Tsunade na matagal na panahon na ang nakakalipas si Danzo ay nakipagkompetensya ito kay Sarutobi sa posisyon bilang Third Hokage. Hindi katulad ni Sarutobi, si Danzo ay namumuno sa military faction na may matibay na logic at boss ni Sai. Dagdag pa ni Tsunade na kinamumuhian siya ni Danzo dahil siya ang apo ng First Hokage at estudyante ng pangatlong Hokage, nakapunta na ang 4 sa main gate at pupunta na sila sa Tenchi Bridge. Naiinis pa rin si Naruto kay Sai at hindi niya pa rin tinatanggap na kakampi niya ito dahil si Sasuke lang ang tinatanggap niya. Inansulta ni Sai si Sasuke kaya nagalit si Naruto at balak na atakihin ngunit pinigilan ni Sakura at humingi ng tawad dahil sa inaasal ni Naruto. Nag-aalala si Shizune kina Naruto at Sai ngunit kasalanan din naman niya ito dahil humingi ito ng tulong sa mga advisor kaya inutos na lamang ni Tsunade na alamin ni Shizune ang layunin ni Danzo at background ni Sai. Nagkunwari nang umiti si Sakura at sinuntok si Sai dahil hindi niya hahayaan na insultuhan si Sasuke kaya kung insultuhin pa ulit ni Sai si Sasuke ay hindi siya magpipigil kaya nag-okay si Sai. Nainis na naman si Naruto sa sinabi ni Sai kaya nagpalabas ng kulungan si Yamato upang ilagay doon ang dalawa dahil wala silang oras para sa pag-aaway. Nagulat sina Naruto at napagtanto ni Sakura na iyon ang secret jutsu na First Hokage lang ang nakakagawa na wood style ninjutsu kaya nagtataka si Sakura kung bakit nakakagamit si Yamato nito. Pumunta ang 4 sa hot spring inn at naligo. Natapos na ang lahat sa paliligo at namangha sina Sakura dahil maraming pagkain na pinahanda si Yamato. Kumain na ang lahat at naubos na nila ang mga ito at inanunsyo ni Yamato na magkakaroon sila ng meeting tungkol sa misyon bukas. Kinaumagahan ay tulog pa sina Naruto at umalis si Sai. Nang magising si Sakura ay nakita niya mula sa bintana si Sai at napapatanong ito kung anong ginagawa ni Sai roon. Nagising si Naruto at nakita na wala nang gamit si Sai sa kwarto nila kaya lumabas ito at nakasalubong si Yamato. Akala ni Naruto na umalis si Sai ngunit ininform ni Yamato na nasa labas lamang si Sai at may gusto ring ipagawa si Yamato kay Naruto. Pumunta si Sakura kay Sai at tiningnan kung anong ginuguhit nito. Tinanong ni Sakura kung anong pamagat ng ginuguhit niya kaya sumagot si Sai na hindi niya alam at kahit na marami na itong ginuhit ay hindi niya ito binibigyan ng pamagat. Tinawag ni Naruto sina Sakura dahil aalis na sila at habang nag-aayos na si Sai ng mga gamit niya ay nakita ni Sakura ang libro at gustong tingnan ngunit ayaw ni Sai dahil hindi pa ito tapos at hindi niya pinapahiram ito sa mga tao dahil libro ito ng kanyang nakatatandang kapatid. Umalis na ang 4 at habang naglalakbay sila ay masama pa rin ang tingin ni Naruto kay Sai. Pinapasunod ni Yamato ang 3 at nagtataka sila kung bakit dumaan sila sa delikadong lugar. Sumagot si Yamato na kaya sila dumaan doon upang maiwasan kung trap man ang pagpunta nila sa Tenchi Bridge at baka naghihintay ang mga Akatsuki roon para i-ambush sila dahil target nila si Naruto. Nung naggabi na ay may nahanap si Yamato na lugar ng pagpapahingahan nila at gumawa ng bahay.
Namangha sina Naruto sa ginawang bahay ni Yamato at pinatipon ni Yamato ang lahat dahil may gustong tanungin si Yamato kay Sakura tungkol kay Sasori at siya lamang ang nakakita kung anong tunay ng itsura nito. Ininform ni Yamato sa lahat na nakatanggap siya ng file galing sa Suna pero kailangan ni Sakura sabihin ang lahat ng nalalaman niya tungkol kay Sasori. Inaasahan ng spy ni Sasori na mamimit niya si Sasori sa bridge kaya kailangan niya na mag-transform bilang Sasori dahil siya lamang ang makakagawa nito dahil nakakagamit siya ng wood-style ninjutsu at kung hindi ay malalaman nito agad na naruroon sila. Kailangan din nila na ipagpalagay na isa itong trap ng Akatsuki kaya si Yamato muna ang unang magpapakita at kailangan lamang nila maghintay sa kanyang signal. Ininform din ni Sai na hindi siya nagdududa na malakas ang spy. Ipinaliwanag palalo ni Yamato ang kanilang misyon at ito ay kailangan lamang nila arestuhin ang spy at hindi nila dapat hahayaan ito na mamatay kahit na humantong sa labanan dahil mawawalan sila ng impormasyon kung namatay ang spy. Magiging mahirap ang kanilang misyon kaya si Yamato ang unang gagalaw at magiging backup ang tatlo. Ang kanilang strategy ay una, huhulihin niya ang spy at ang pangalawa ay kung hindi siya nagtagumpay na hulihin ito at humantong sa labanan ay magbibigay siya ng signal upang labanan ito. Gagawin nila ito na tinatawag na body system na kung saan ang isang tao ay tumungo sa labanan at may isa ring tao na magbaback up kaya napagdesisyonan ni Yamato na si Sakura at si Yamato ang magkakasama sa isang team at si Naruto at Sai naman ang magka-team. Sinuggest ni Sakura kay Yamato na sa tingin niya na magiging mas mabuti na mag-team up sila ni Naruto dahil matagal na sila nagsama ngunit sumagot si Yamato na si Sakura lamang ang medical ninja sa team nila kaya hindi niya hahayaan na masaktan ito at kailangan kasama ni Yamato si Sakura. Dagdag pa ni Yamato na kagaya ng sinabi ni Sai kanina na kailangan nilang pagpalagay na malakas ang kalaban kaya ang mali sa teamwork ay maaaring magsanhi ng kamatayan at alam niya na may gusto silang sabihin sa mga pinag-usapan nila pero kailangan nilang maging focus sa misyon. Nagsanay sila Naruto sa gagawin nila sa Tenchi Bridge dahil gusto ni Yamato na malaman kung ano ang fighting styles, battle skills at jutsu types nila at magiging maayos ang kanilang team cooperation kapag natutunan nila ang isa't isa. Habang nagpa-practice ang mga ito ay nilalabanan ni Naruto si Yamato ngunit isa lamang itong clone at ginapos ni Sai ang clone ngunit kasama pati si Naruto at iniwan na lamang ni Sai si Naruto doon. Lalong nagalit si Naruto kay Sai at nahuli ni Sai si Yamato ng mag-isa lamang. Hindi inaasahan ni Yamato na magaling si Sai at sa tingin niya na ang hinala ni Tsunade ay hindi mali. Natapos na ang kanilang practice ngunit si Naruto ay nagalit dahil iniwan na lamang siya ni Sai habang lumalaban at para kay Sai ay hindi niya pinoprotektahan ang nawala na sa sarili at ang ginagawa niya lamang ay tapusin ang misyon. Hindi kinikilala ni Naruto bilang miyembro ng Team Kakashi si Sai at si Sasuke lamang ang kinikilala nito pero kung para maligtas niya si Sasuke ay makikipag-team up siya kay Sai kahit nagalit siya dito. Tinanong ni Sai kung bakit malakas ang pakiramdam ni Naruto kay Sasuke kaya sumagot si Sakura na tinuturing ni Naruto si Sasuke bilang kapatid at alam niya na may kapatid si Sai kaya ganoon din ang kanyang mararamdaman ngunit sumagot si Sai ng hindi dahil wala siyang emosyon. Pinaalam ni Sakura kay Sai na bubugbugin niya sana ito kanina dahil ininsulto niya ulit si Sasuke ngunit parehas ang sagot nila ni Naruto na makikipagkampi siya kay Sai kung nangangahulugan lamang na maliligtas niya si Sasuke at aalis na sila papuntang Tenchi Bridge. Ininform ni Yamato na malapit na sila kaya kailangan na nilang maghanda. Nagpadala ng mga daga si Sai sa Tenchi Bridge upang malaman kung trap ba ito ngunit ininform ni Sai na wala naman siyang nakitang presensya sa paligid ng Tenchi Bridge. Binigay ni Yamato ang litrato ni Sasori upang makapag-transform siya bilang Sasori at ito ay gayang-gaya. Inadjust rin ni Yamato ang boses niya at tinuro ni Sakura kung ano ang paraan ng pagsasalita ni Sasori pati na ang tono nito at nagaya niya rin ito. Naghiwa-hiwalay na sila papuntang Tenchi Bridge at nakahanap na sila Naruto ng pwesto ng pagtataguan. Nakarating at nakita na nina Naruto ang spy. Lumabas na rin si Yamato at pinakita na ng spy ang mukha nito at ito ay si Kabuto. Nagkamustahan ang dalawa at tinanong ni Yamato kay Kabuto na gusto niyang malaman ang hideout ni Orochimaru at Sasuke. Sumagot si Kabuto na may ilang hideouts ito at lumilipat sila ng hideout bawat linggo para hindi sila mahanap at hindi lamang ang hideout nila ay nasa village hidden in the sounds pero sa ibang lugar din. Dagdag pa niya na mahirap silang hanapin dahil may iba't ibang uri ito ng transportasyon.
Tinanong ni Yamato kung nasaan sila ngayon kaya sumagot si Kabuto na nasa isa silang maliit na isla sa Lawan ng Norte at aalis ulit sila sa 3 araw. May naramdaman si Kabuto ngunit isa lamang itong kuneho pero nakasunod din pala si Orochimaru. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa pinag-utos ni Sasori kay Kabuto ngunit hindi na kaya pang ipagpatuloy ni Yamato ang conversation nila kaya umatake na ito ngunit biglang lumitaw si Orochimaru. Igagapos sana ni Orochimaru si Kabuto ngunit nakaiwas ito at namali ang pagkakaintindi ni Kabuto sa paglabas ni Yamato ng kanay dahil akala niya ay ipang-aatake niya ito kay Orochimaru. Kumpiyansa si Yamato na hindi pa siya nahahalata at nagpasalamat si Orochimaru dito dahil dinala nito si Kabuto sa kanya dahil naging kapaki-pakinabang ito sa kanyang mga experiment. Hindi na makapaghintay si Naruto ngunit pinaghihintay ito ni Sakura sa signal ni Yamato. Nag-iisip ng paraan si Yamato upang matalo ang dalawa ngunit inatake siya ni Kabuto kaya nagtataka si Yamato kung ano ang nangyayari. Gumamit si Orochimaru ng multiple striking Shadow Snake upang puluputin si Yamato ngunit nakatakas si Yamato gamit ang substitution. Tinanong ni Kabuto kay Orochimaru kung iyon ba ang tunay na katawan ni Sasori ngunit sumagot si Orochimaru ng hindi. Akala ni Yamato na si Kabuto ang spy ng Akatsuki at nilagyan siya ni Sasori ng jutsu ngunit sumagot si Kabuto na sinira na ito ni Orochimaru ng matagal na. Tinanong ni Kabuto kung sino ito dahil ang plano nila ay patayin si Sasori ngunit alam ni Orochimaru kung sino ito pero sasabihin ni Orochimaru ang detalye kay Kabuto mamaya at pinapalabas ni Orochimaru kay Yamato ang mga kasama niya dahil alam niya na may nagtatago. Nagbigay ng signal si Yamato at lumabas na sina Naruto at makikipaglaro si Orochimaru kina Naruto dahil gusto niyang malaman kung sino ang mas malakas kung si Naruto ba o si Sasuke. Dahil sa galit na si Naruto ay lumabas na ang Nine-Tails Cloak at lalo pang niyayamot ni Orochimaru ang galit ni Naruto kaya umatake si Naruto ng mabilis at tumalsik si Orochimaru. Naalala ni Yamato ang sinabi sa kanila ni Jiraiya na nakokontrol pa ni Naruto ang sarili niya kapag nasa 3 tail pa lamang ang lumalabas pero kapag naging 4 na ay nawawala ito sa sarili at katulad siya ng small version ng Nine-Tailed Fox Spirit at sa tingin ni Jiraiya na ang silang Jutsu ng 4th Hokage ay humihina na. Dagdag pa ni Jiraiya na kapag nasa Nine-Tail state si Naruto ay pinoprotektahan siya ng Nine-Tails Cloak pero ang kanyang katawan ay patuloy na nagkakaroon ng pinsala dahil sa mismong cloak nito. Kapag nabuo na ang 4 na buntot ay nababalot na ng cloak ang katawan ni Naruto at nagkakaroon ng seryosong injuries pero kapag nawala na ang cloak nito ay ang sugat ng katawan ni Naruto ay pinapagaling ng Nine-Tails Chakra na nasa loob ni Naruto pero kung patuloy na nasusugatan at mabilis na gumagaling si Naruto ay mahihirapan ito at iikli ang buhay ni Naruto kaya kailangan ni Tsunade si Yamato dahil siya lamang ang nakapagmana ng cell ng First Hokage at kayang makontrol si Naruto at pinapaubayan nila kay Yamato si Naruto. Naglakad pabalik si Orochimaru at naiintindihan na ni Orochimaru kung bakit si Yamato ang ginamit upang maging leader ni Naruto dahil eksperimento niya si Yamato. Tinanong ni Kabuto kung sino si Yamato kaya sumagot si Orochimaru na matagal na panahon na ang nakakalipas nung nasa Konoha pa si Orochimaru ay gusto niya ang kapangyarihan ng First Hokage na siya lamang ang shinobi na nakakagamit ng wood-style ninjutsu at nakokontrol ang mga tailed beast. Nagsagawa si Orochimaru ng eksperimento at kumuha ng DNA information sa bangkay ng First Hokage at naglagay ng mga genetic components galing sa DNA na iyon at nilagay sa cell ng 60 na mga bata pero ang mga katawan ng mga bata ay nire-reject ito at mga namamatay. Nung araw na susuko na si Orochimaru sa kanyang eksperimento ay nalaman ng iba ang tungkol dito kaya umalis na siya sa Konoha kaya akala niya na ang mga test subjects ay namatay ngunit hindi niya inaakala na may nabuhay na isa at ito ay si Yamato. Naiintindihan na ni Sakura, Sai at Kabuto ang tungkol kay Yamato. Gustong malaman ni Orochimaru kung gaano nakalakas si Sasuke kaya gusto niya itong ipalaban kay Naruto at lalong mas nagalit si Naruto kaya naging 3 na ang buntot nito. Lalong lumakas ang hangin dahil kay Naruto at nakapunta sa Nine-Tailed Fox si Orochimaru ngunit madali lamang napaalis nito si Orochimaru. Nasira ang bridge dahil sa malakas na pressure na inilalabas ni Naruto at naiintereseduhan si Orochimaru sa mga nangyayari. Umatake si Kabuto ngunit napansin ito ni Naruto kaya umatake ito at tumalsik si Kabuto pero nadamay si Sakura. Nasira ang bridge at malapit nang mahulog si Sakura. Tumalon at umakyat sina Naruto at Orochimaru dahil nasira ang bridge na kinatatayuan nila.
Nawalan ng malay si Sakura kaya hindi niya marinig si Yamato at mahuhulog na ito kaya gumamit si Yamato ng wood ninjutsu pero hindi niya ito kayang suportahan. Lumipad si Sai at nahulog na si Sakura. Inutos ni Yamato kay Sai na tulungan si Sakura pero hindi niya pinansin ito. Nainis si Yamato at gumamit ng wood ninjutsu upang maligtas si Sakura. Sinundan ni Sai sina Naruto at Orochimaru habang naglalaban ang mga ito. Nawalan ng isang kamay si Orochimaru at nagpalit ng katawan. Naging 4 na ang buntot ni Naruto at nagpakontrol na sa Nine-Tailed Fox. Ginising ni Yamato si Sakura kaya nagising na ito at nagtataka nung makita ang bridge na sira kaya sumagot si Yamato na ginawa ito ni Naruto. Nagpadala si Yamato ng clone papunta kina Naruto at naramdaman ng clone ang presensya ni Naruto. Nasira ang ibon ni Sai dahil sa lakas ng hangin at gumamit ng doomed wall si Yamato upang maprotektahan siya sa hangin. Nasurpresa si Orochimaru at nung pagkapunta ng clone ni Yamato ay late na siya dahil naging small version na si Naruto ng Nine-Tailed Fox. Nagpalabas ng maraming ahas si Orochimaru at naglabas ng patalim ang mga ahas ngunit hinampas lamang ni Naruto ito at naubos ang lahat ng ahas. Pinunta ni Naruto ang kamay niya sa ilalim ng lupa at pinunta kay Orochimaru ngunit nakaiwas si Orochimaru at hinabol ng kamay ni Naruto si Orochimaru. Napatigil si Orochimaru at nagpalabas ng ahas at pupuluputin sana ang kamay ni Naruto ngunit ito ay nasunog. Nagpalit ulit ng katawan si Orochimaru dahil masusunog din siya at tumakbo ng mabilis. Umatake si Orochimaru at sinuntok si Naruto ngunit may lumabas na bagong katawan kay Naruto at hinati si Orochimaru pero nakabalik din si Orochimaru sa kalahati nitong katawan. Napagtanto ni Kabuto na hindi na dadating si Sasori kahit na alam niya na si Sasori lamang ang nakakaalam na pupunta siya sa bridge at hindi siya makapaniwala na magbibigay si Sasori ng ganoong impormasyon dahil kahit na ang ibang miyembro ng Akatsuki ay hindi ito alam. Pinuri ni Kabuto si Yamato dahil ang disguise ni Yamato ay perpekto at sa tingin ni Kabuto ay patay na si Sasori. Nagpalabas si Naruto ng maliliit na bola at pinagsama-sama niya ito at kinain. Lumobo si Naruto at nagpalabas ito ng beam ngunit gumamit si Orochimaru ng triple Rashomon para masangga ito ngunit nasira ito at bumaon sa lupa si Orochimaru. Nagpalabas ng sword si Orochimaru sa ilalim ng lupa at nasaksak si Naruto at tumalsik, papunta kina Sakura. Nagulat ang tatlo nung nakita nila ang itsura ni Naruto. Nakita ng clone ni Yamato si Sai at napapatanong ang clone nito kung anong ginagawa ni Sai kaya ininform ng clone kay Yamato at inutos ni Yamato na obserbahan niya si Sai. Dinidina ni Orochimaru ang pagsaksak kay Naruto pero hindi ito gumagana at kinuha ni Naruto ang sword. Inalis lamang ni Naruto ang sword kahit na matatamaan sina Sakura kaya umiwas sila. Binalik na ni Orochimaru ang sword niya at napaluha si Sakura sa mga nangyayari kay Naruto. Tumakbo palapit si Sakura kay Naruto ngunit pinipigilan ito ni Yamato at patuloy pa din si Sakura. Pinapatigil na ni Sakura si Naruto at si Sakura ay nadapa kaya napansin ito ni Naruto. Nagpalit ulit si Orochimaru ng katawan at umabot na si Orochimaru sa kanyang limit. Inatake ni Naruto si Sakura at ginapos ni Yamato si Naruto. Lumapit si Kabuto kay Sakura ngunit pinigilan ito ni Yamato at walang plano si Kabuto na kalabanan sila at hinil ni Kabuto si Sakura. Ininform ni Kabuto na parehas ang kanilang layunin at hahayaan niya silang mabuhay dahil alam niya na kayanin na Naruto na pabagsakin ang Akatsuki. Nasisira na ni Naruto ang wood at kapalit ng pagtulong ni Kabuto sa kanila ay pabagsakin nila ang Akatsuki. Tapos na ang paghil ni Kabuto at umalis na ito. Lumapit si Sai kay Orochimaru at nagpakilala si Sai na siya ang tauhan ni Danzo at hindi siya kalaban ni Orochimaru at may gustong sabihin si Sai kay Orochimaru. Nakawala na si Naruto at tumakbo palapit si Yamato at gumamit ng Elder Jutsu 10th Edict on Enlightenment. Nilagay ito ni Yamato sa necklace ng First Hokage na suot ni Naruto at kinuha ang chakra ng Nine Tails. Bumabalik na sa dati si Naruto ngunit ang balat nito ay sugatan. Binalalaan ni Orochimaru si Sai na ayusin ni Sai ang pananalita niya dahil kung hindi ay mamamatay ito. Biglang nagpalabas si Orochimaru ng sword at nasaksak si Sai. Hindi nagustuhan ni Orochimaru ang ugali ni Sai dahil kung kakausapin ni Sai ang tao na may mataas na rank sa kanya ay hindi dapat clone ang makikipag-usap sa kanya. Nasa ilalim ng lupa ang tunay na Sai at natapos na ang pagkuha ng Nine Tails Chakra kay Naruto. Tumakbo agad si Sakura kay Naruto upang pagalingin ito at lalong nilakasan ni Sakura pero sumakit ang sugat nito sa natamo na atake ni Naruto.
Nakiusap si Sakura kay Yamato na ituro ni Yamato sa kanya ang Jutsu na nakapagpigil kay Naruto, ngunit hindi ito posible dahil si Yamato lamang ang nakakagamit ng Jutsu na iyon dahil namanan niya ang cell ng First Hokage at ang suot ni Naruto na necklace ay isang chakra crystal na may chakra ng First Hokage, kaya gamit ang necklace na iyon ay makokontrol nito ang chakra ng Jinchuriki. Ang kapangyarihan din ng First Hokage ang dahilan kung bakit ito naging Hokage at kung bakit siya ang napili bilang team captain nila. Biglang nagising si Naruto at hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. Biglang naalala ni Sakura si Sai kaya tinanong niya kay Yamato kung nasaan ito. May kukuhanin sana si Sai ngunit inatake ni Kabuto. Tinanong ni Kabuto kung anong nangyayari kaya pinapakalma ni Orochimaru si Kabuto dahil si Sai ay magiging subordinate nila simula ngayon. Pinatingin ni Sai ang envelope kay Orochimaru dahil pinadala ito ni Danzo. Kinuha at tiningnan ito ni Orochimaru at nagulat si Orochimaru kaya inutos ni Orochimaru kay Kabuto na pakawalan si Sai dahil isasama nila si Sai. Umalis na ang tatlo at ininform ng clone ni Yamato sa kanya ang nangyari. Nakita ni Naruto ang nangyari sa bridge at sinundan ng clone ni Yamato sina Orochimaru. Ininform ni Yamato kina Sakura ang nangyari kay Sai kaya nagulat ang mga ito at pinasunod ni Yamato ang dalawa sa pinaglabanan nina Naruto at Orochimaru. Gustong malaman ni Naruto ang nangyari sa kanya bago siya mawala ng malay dahil nakita niya ang gubat at bridge na nasira, ngunit nagsinungaling na lamang si Sakura. Nakita ni Sakura ang mga gamit ni Sai at nagtataka si Sakura kung bakit naruroon iyon pati na ang libro na pinapahalagahan ni Sai. Tinanong ni Sakura kung ano talaga ang nangyari kay Sai kaya sumagot si Yamato na nakipag-usap si Sai ng maaliwalas kina Orochimaru at umalis kasama nila at hindi naniniwala si Naruto na pagtataksilan sila ni Sai kahit na ayaw niya dito, pero sumagot si Sakura na may posibilidad dahil ininform sa kanya ni Tsunade kung ano si Danzo. Tinanong ni Sakura kay Yamato kung kilala ba niya si Danzo kaya sumagot si Yamato ng oo at sa tingin nito na ginagamit ni Danzo si Sai upang gumawa ng galaw. Dagdag pa ni Yamato na may posibilidad na binigyan ni Danzo ng misyon si Sai na bukod sa misyon nilang tatlo at pinaalam din ni Yamato sa dalawa na sa tingin niya na gustong sirain ni Danzo ang Konoha.